Hello, Bobby D? Bobby D, parang ano to, kalaban ni Goku. Hello, Bobby D. Hello, marinig po ako? Yes, naririnig ka, bro. Paano ba ito magana? Ah, yeah. Start video. Huy, ano to? Hello. Ah, Ano kasi? May nakasagutan kasi ako na isang pastor ng SDA. uy, wow. Ang tinanong ko, bakit nyo dinideny ang mga founders nyo sa SDA, sila Ellen G. White? Ang Hmm. sabi naman ng pastor, hindi namin sila founder, member namin sila. Member lang yan. So, nagtaka ako, ha? So, kasi ikaw, Bro GD, galing ka ng SDA. So, Ah, ano ba yung totoo niyan? Founder lang ba or member? founder. Yun talaga nasa kanilang aklat eh. O, ay, pakita natin yung aklat nila, ha? Minsan kasi itong mga Sabadista kasi, nasisinungaling to. Kamakailan lang, yung kanilang debater na si Ruben Nakilada umatras, dalawang topic ang pinisenta ko, debatable topics, at yun ang turo nila. Umatras nga eh. Aware sila na kasinungalingan yon. Nandito naman tayo ngayon sa sinasabi nila na na member daw, di daw founder. Pero sinasabi sa kanilang aklat talaga is one of the founders. Yung Yeah. sa yung sinasabi sa ano nila, ito. Hanapin ko lang yung ano ha, yung kanilang fundamental belief nila. Ito yung nakalagay. Ayan. Sa page 255. Ang sabi diyan, palakihin ko lang konti para makita. Yan. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Founders talaga oh. Bakit founders? Kasi hindi siya nag-iisa. Hindi siya nag-iisa. At kino-confirm yan nung kanilang kasamahan sina Johnson Amica na hindi lang si Ellen G. White ang tagapagtatag o tagapagtayo. Ewan ko lang kay Bacalares, bakit kay Bacalares ang founder is nakasumpong. Hindi pwede nakasumpong yun, tagapagtatag talaga yun, kahit gamit na tayo ng Google Translate, tagapagtayo or tagapagtatag talaga ang founder, hindi siya tagasumpong. Tapos, Yun bro, founder talaga yan bro. paano ba? Sinabi ko nga na nakalagay sa tombstone ni Ellen G. White, co-founder ng SDA. So, bro, sabi naman ngayon, ano daw, hindi daw yan dapat paniwalaan kasi hindi naman mababasa sa Biblia. Nagsasabi si Ellen G. White, siya daw ang founder ng SDA. Uy, ay ano yun, pamimiloso po na yun. Ba't nila babasahin si Ellen G. White sa Bible? Wala pang SDA nung panahong yun. Sabi rin nila, nandun daw sila sa tanungin mo, itong sinasabi ng inyong fundamental belief of the Seventh-day Adventist na si Ellen G. White, isa sa mga founder, tama ba ito o mali? Paaminin mo siya. Kung sasabihin ko naman na nasa aklat nyo, sasabihin din nila, wala yan sa Biblia. Kung wala sa Biblia, inaamin mo ba na ito sinasabi ng aklat nyo, kasinungalingan? Paaminin mo siya na kasinungalingan yun. Pag hindi siya, yun ang problema niya. Ito pa, isang ebidensya na yan ay, ito ay galing sa unanswerable answer ni Manuel Duetao. Sabi, this question is properly the Seventh-day Adventist SDA. This Christian group was a split from the Millerites. So ano siya? Sulpot from Millerites, split from the Millerites or a group founded by William Miller somewhere in 1830.
disillusioned by prophecies of Miller on the second coming of Christ that never happened, and convinced that Saturday and not Sunday is the Sabbath of the Lord, Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, and James and Ellen White formed the nucleus of the new group now known as the Seventh-day Adventist. Kaya siya one of the founders kasi marami silang nagtayo. Andyan si Joseph Bates, andyan si Joshua Himes, andyan si Hiram Edson, andyan si James White. Meron pang J.N. Andrews, hindi pa nga nasali si J.N. Andrews dito eh. So, yung sinasabi nila, yung sinasabi nila na pagsisinungaling yun. Lalo nang walang ubasa sa Bible na si Kristo ang founder ng Seventh-day Adventist Church. Walang ganun. Sabi nga nung pastor, mali daw yung question ko na saan mababasa na si Jesus nag-utos, nagtatag ng SDA noong 1863. Sabi niya, mali yan kasi wala sa Biblia. Tama nga naman. Yung tanong is, dapat lang yung itanong sa mga nagsabi na sila ay founded by Jesus Christ. Ang magandang itanong mo doon, gamitin mo yung aklat nila, Fundamental Belief, the Seventh-day Adventist. Sabi sa inyong fundamental belief, si Ellen G. White is one of the founders. Tama ba ito sinasabi rito o kasinungalingan ito dahil wala sa Bible? Sagutin mo na lang ng tama, categorical question. Ito ba ay tama o kasinungalingan dahil wala sa Bible? Yan ang tanong mo. Sabi ng fundamental belief ninyo, si Ellen G. White ay isa sa mga founders. Yung sinabi niyang isa sa mga founders, yun ba ay totoo na pagkakasabi? O pagsisinungaling dahil wala sa Bible yun? Sagutin mo lang. Papiliin mo siya. Dapat istrikto kayo, huwag nyo ngaya ang SDA. Ito kaming mga SDA, tinuruan kami na kapag kami naiipit, ililihis namin ang pinag-uusapan. Kami gagawa ng argumento upang kayo'y sumunod. Pag kayo sumunod sa aming pagliko, salamat at makakatakas na ako sa pagkaipit ko. Kaya kung sakali ililihis nila, huwag kang pumayag, bro. Meron pa, ito pa. Sabi niya, ang first pope daw is may asawa. Tinanong ko, saan mababasa na nung pinili ni Jesus si Pedro, kasama niya ang asawa niya? Ang tanging minamakmak lang ng bibig ng pastor na yung kung sa Bisaya pa ugangan, biyanan. Sabi ko, saan ba ang diyan? Saan ba yung asawa ni San Pedro diyan? Walang masagot. Puro lang biyanan. Syempre naman, kung may biyanan, di may asawa, natural. Pero hindi yan reason para hindi siya maging Santo Papa. Kasi ang pag-aasawa o hindi pag-aasawa, hindi yan ang reason para maging Santo Papa. Para maging Santo Papa, kailangan maging obispo ka sa Roma. Ito, labas natin yung ebidensya natin. Na para maging Santo Papa, ay kailangan kang maging obispo sa Roma. Ito, kukunin ko na reference yung ginagamit ng dating daan kung saan ito yung nakalagay. Yan. May Bible pa dyan? Ito ginagamit ng dating daan ito, The Catholic Encyclopedia Volume 8, page 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome. So yung Pope pala, yung Pope is the official title, the popular title of the Bishop of Rome. Kaya kapag ikaw ay Bishop of the Philippines, hindi ka Pope. Pag ikaw ay Bishop of Jerusalem, hindi ka Pope. Pag ikaw ay Bishop of China, Bishop of Japan, Bishop of Sri Lanka, hindi ka Pope.
para maging Pope ka, kailangan Bishop of Rome. Yun ha? Para maging Pope, kailangan Bishop of Rome. E ang tanong, sino ba ang Rome's first bishop? Sino ba ang unang obispo sa Roma? Narito. I-google mo. Rome's first bishop. Ang lalabas na answer, Peter was Rome's first bishop. Ang isa rin kasi na sinasabi ng pastor na yon is di daw pwede gamitin ng Google kasi ano daw yan, kahit atheist daw kahit may atheist daw sa Google, right hand daw yan ng Pope. Sige, sabihin niya right hand ng Pope. Eh di maglabas siya ng ebidensya niya. Patunayan mo na ang sinasabi ng Google na Rome's first bishop ay si Peter. Patunayan mong mali yan. Ilabas mo kung sino ang tama. Ilabas mo ang tamang sagot. Suportado ng 3 referensya. 3 pang referensya. Oh. Ay, ang problema puro makmak ng makmak. Yun ang hirap. Yun ang mahirap doon. Kung puro ka dada, wala ka namang ebidensya. Saan ako maniniwala sa'yo? Eh, may ebidensya ako rito. Dito paniniwalaan ko. Ikaw, nagsasalita ka ng dada dyan eh. O sige, yung dada mo yan, nasa ng ebidensya mo? Labas mo. Labas mo ebidensya mo. Sino ang first bishop of Rome? Hindi San Pedro. Sino? Ganyan ba talaga yung mga pastor, mga debatidor ng mga SDA? Yes, ganyan talaga sila, bro. Yan ay tinuro sa akin na kung sakali maipit ka sa bagay na ito, ilihis mo. Talaga tinuruan ako. Sanabi ko nga, mali yata yung ginagawa natin ha. Pero sabi nila, wag mo isipin na mali. Ang mahalaga, hindi ka maipit. Ako, diretso ako. Pag may SDA dyan na aangal sa sinasabi ko, sige, umarap kayo. Ha? Ano talaga yan ang ginagawa ninyo? Tinan mo ha, once naipit sila, lahat, kahit sino pang SDA makaharap ninyo, once paipit na sila, gumagawa ng paraan yan para malihis ang issue. At gusto nilang sumunod ka sa kanilang paglihis. Kahit sino dyan nanonood ngayon, makipagtalakayan kayo sa SDA, pag nararamdaman yung naiipit sila, lumilihis. Tingnan mo si Ruben Aquilada. Sabi niya, gusto niya talakayin daw na ang National Sunday Law daw ay totoo. Sabi ko, sige, patunayan mo yung National Sunday Law nyo, sinasabi sa libro ninyo, National Sunday Law, talagang mangyayari kung saan papatayin ng Katoliko ang mga Sabadista. Aba, nagpirmahan na kaming dalawa, nag-okay na kaming dalawa. Dapat sana Lunes ng gabi gaganapin ng debate. Alam nyo bang walang natuloy na debate ng Lunes ng gabi? Alam nyo kung bakit? Kasi pinapabago niya. Ang gusto niya, ako ang mag-affirmative. Hindi pwede yun. Dahil wala kaming turo na mangyayari ang National Sunday Law na sinasabi ng kanilang aklat. At sinabi ko pa sa kanya, huwag mong gagamitin yung blue laws ng ibang bansa. Kasi may mga blue laws na ibang bansa kung saan nagsasagawa ng Sunday Law pero walang Sabadistang pinapatay doon. Ang rule ng Sunday Law lang sa ibang lugar, yung blue law, tuwing linggo, sirado lahat ng kumpanya, wala mo tatrabaho. Pag may nagtrabaho, makakamulta pero walang pinapatay na Sabadista doon. Walang pinapatay. Ngayon, sabi ko, turo yan ninyo. Nag-send pa ako ng mga clips sa kanilang aklat National Sunday Law. Kinonfirm naman ni Denmar Santiago, meron palang mababasa pala Sige, confirm mo na. Ayaw talagang kagatin ni Ruben Aquilada. Bakit? Alam niya kasinungalingan yun kahit turo nila yon. Sayang. Talagang kinancel sayang yung multa na yun. Talagang kinancel nila dahil nagmatigas si Ruben Aquilada. Kasi binabaliktad niya Binabaliktad niya. Gusto niya palitan yung paksa. Ako matigas ang ulo ko. Sabi ko sa kanya, huwag palitan. Aminin mo muna sa live na kasinungalingan yan bago palitan. Kaso nang himasok na si Sispo. Nang manghimasok na si Sispo, diniklara ni Sispo as isa sa mga admin ng Debaters Convention na i-cancel na lang ang debate. Di kinancel, wala akong magawa doon, kinancel talaga nila Pero kung hindi sana nang himasok si Sispo doon,
ipapa-deny ko muna kay Ruben Aquilada sa live na kasinungalingan yan bago palitan ang paksa. Dahil yun naman talaga ang turo nila. Papatayin sila ng mga Katoliko. Sabi niya, palitan yung paksa dahil very judgmental. Huwag kang matakot, yan ang turo ninyo. Yan ang mga panakot nyo sa mga Katolikong ika-convert ninyo. Natakot si Ruben Aquilada, umatras. Ano ginawa ko? Ang tema, pinalitan ko. Sige, ito na lang. Patunayan mo na merong Vicarious Filii sa tiara ng Santo Papa. O, patunayan mo, tutulan ko yan. Anong sinabi niya? Ay, hindi. Patutunayan ko na ang Vicarious Filii na 666 ay official title ng Pope. Ay, huwag mong palitan. Gusto ko yung paksang binigay ko, yun ang tindigan mo. Doon tayo mag-focus. Meron ba talagang nakalagay na Vicarious Filii sa corona ng Papa o wala? Meron ba o wala? Doon tayo mag-focus. Ayaw talaga ni Ruben Aquilada. Ni-reject pa rin niya kahit turo talaga nila. Ni-reject pa rin niya. Ibig sabihin, aware siya na kasinungalingan nyo, kaya nga ayaw tindigan eh. Kaya talagang estilo talaga namin sa SDA na kapag kami paipit na, nililihis namin ang pinag-uusapan. At pag sumunod ka, salamat sa iyo at sumunod ka, makakatakas na ako sa pagkaipit. Ang nangyari nga kanina rin sabi ko sa Mateo 16, 18 to 19, ang kahit ang kamatayan ay hindi makakaadlang sa ginawang iglesia ni Jesus. Yang sinabi pa niya, ba't na namatay ang mga pari nyo, mga Santo Papa nyo, mga obispo? Sabi ko, namatay nga ang mga pari, namatay nga ang mga obispo, namatay nga mga pope. Pero nawala ba ang Iglesia Katolika? Ayun, marami na namang dada. Iwas na naman. Ito pa, huli na to. Sinabi niya kasi na si Mama Mary at saka si Saint Joseph ay may iba pang anak maliban kang Jesus. Tanungin mo siya. Saang ano ba yan? Saang bersikulo ba yan ng ano? Kasi hindi niya sinasagot sa akin. Hindi niya sinasagot eh. Tanungin mo siya. Dalawa lang ang tanong mo dyan na gusto kong bigyan niya ng sagot. Nasaan yung mga kapatid ni Kristo nang hinahanap siya sa templo sa edad na 12? Ba't siya lang yung hinahanap? Nasaan yung ibang kapatid niya? Ba't siya lang yung hinahanap? Sabi na ngayon, siya lang yung nawala. Saan mo nabasa na siya lang yung nawala? Talagang habulin mo yung mga argumento nila. Tsaka sabi mo, pangalawang tanong, nung si Kristo ay pinako sa cross, bakit kay Juan niya iniwan, kay Apostol Juan niya iniwan si Mama Mary? Ba't hindi sa mga kapatid niya? Nasaan mga kapatid niya? Ba't doon sa alagad niya iniwan? Kasi wala kapatid na mapag-iiwanan. Yes, brata. Yes, brata. Di ba, may volume kayo dyan sa Alpha and Omega? Dinala lahat ni Father Darwin, walang natira rito. Sa volume 8 nila, tinuturo na walang ibang anak si Virgen Maria at San Jose. Sarili nila aklat yon sa volume 8 na Alpha and Omega. Ibang anak, ha? Meron kang kopya dyan, brata? Meron dito, ating tingnan, ha? Volume 8 ito. Then, ating basahin na lang. Wala tayong access mapakita sa ano. Ito, volume 8 na Alpha and Omega nila. Dahil yung mga SDA, hindi nila, yun ang resulta sa walang dogma. Iba't ibang turo, di ba? Yung ibang SDA, nag-adapt na ng, dito, ang ibang SDA, nag-adapt na ng secret images, ang iba hindi pa. Ang ibang SDA, ang Kylan Goldwhite, nag-adapt na ng cross, pero ang iba, total ng cross. Nang dahilan, ang daming offshoot na ang SDA ngayon. At nato sa tingnan ko muna, Brother John, ating basahin na. Sarili na aklat ng nagpapatunay na si Virgen Maria
Walang, sa page 338 o 338 sa mabasa nating Mary. Mary ang mabasa. Imbasahin. Mother Mary, Mother of Jesus and descendant of David. Rome chapter 1 verse 3, Acts chapter 2 verse 30, Acts chapter 13 verse 23, 1 Timothy chapter 1 verse 8. Mary had no other children. Malinaw ha? Oh. Mary had no other children. A fact we know because Jesus at his death entrusted her to the care of his disciple John. John chapter 19 verses 26 to 27. Pero may karugtong, Jesus' brothers were sons of Joseph from his previous marriage. Ito ang mali dahil ang brothers ni Jesus ay ang anak ko, sabi din, anak po ito ni Joseph sa ibang asawa, yung dating asawa ni si Joseph. Yun ang mali. Oh. Pero Alam. pinatunayan nilang walang ibang anak si Virgen Maria at sa si Joseph. Yun, sa karili nilang aklat yun ha. Yun lang, Brother Jando. At Brother Do, excuse ko naman ha, sandali, may akong asikasihin po ako kundi. Sandali lang. Sige, brother. Okay, Brother Bobby D, okay na ba yun? Goods na, mayroon na akong pang-rebat dun sa pastor. Oh. Kaya doon sa mga Katoliko na tinitira ng mga sulpot, pag mayroon kayong katalakayan, itanong nyo rito, tuturuan namin kayo kung paano sumagot. Okay, Brother Bobby D, okay na ba yun? Actually, hindi naman kasi siya hindi naman siya kasi talaga naka-score. Kasi, puro kasi dada yung niya sinasabihan ko, letra por letra, saan mababasa? Yung ginagawa niya, 2 talata na yung ginagamit niya eh. Tulad ng nag-utos ba si Jesus mismo saan mababasa na si Jesus mismo nag-utos na bawal kumain ng baboy? Sabi niya, si Jesus Diyos, hindi ba? Oy! Oo, Oy, palusot! wala naman akong problema diyan kasi totoo namang si Jesus ay Diyos. Ngayon sinasabi niya na nagsabi ang Diyos na bawal kumain ng mandudumi, mga baboy. Sabi ko, Diyos, pwede mo namang gamitin Diyos Ama, Diyos Anak, or Diyos Espiritu Santo. Yes. Sino specific yung ang gusto kong lumabas sa bibig mo? Mismo si Jesus ang nagsabi. Ayun. Di ba Diyos? Di ba Diyos si Jesus? Kung ako po yung kaharap niya, tanungin ko siya, saan tinuro ni Kristo na huwag kumain ng baboy? Pag sinabi niya, hindi ba si Kristo ay Diyos? Wala akong pakialam kung Diyos pa siya o hindi. Sagutin mo yung tanong ko. Sagutin mo yung tanong ko. Saan babasa na tinuro ni Kristo na huwag kumain ng baboy? Hindi, aminin mo muna na Diyos siya. Wala akong pakialam doon eh. Sagutin mo na lang yung ano ko. O gano'n. Bakit? Panglihis yun. O, di ka ikaw yung tumawag sa kanila kasi lakas ng loob ng pastor na to kasi na nangahamon, tawagan daw to. O di kaya sabihin mo na lang, bro, hindi natin pinag-uusapan dito ang pagka-Diyos ni Kristo. Kung Diyos siya, hindi yun ang topic natin. Ang topic natin, turo niya. Turo ba niya kung huwag kumain ng baboy? Pag ililihis niya, huwag ka talaga sumakay talaga pag ilihis niya. Sabihin mo na lang na ganito, hindi yan ang topic natin. Ang topic natin, yung turo niya na huwag kumain ng baboy kung may turo bang ganun o wala. Pero just for clarification, yung katuroang bawal kumain ng baboy is sa Old Testament lang, hindi ba? Yes bro, sa Old Testament yun inutos sa mga Israelita. Basahin ko ha. Levitico 11:1. Ito ang sinasabi 11:1 ng Levitico, ganito. Inutusan ng Panginoon si Moises at si Aaron na sabihin sa mga taga-Israel ang mga sumusunod. Yan.
ang tinuro niya sa Israel, wag silang kumain ng baboy. Ito sa verse 7, ang baboy biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman umunguya ay ang ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Ang inuutosan dyan, mga Israelita, hindi Pilipino. Okay. Kuha ko na. Okay, Mayo bro? Goods na ako na. Basta ang inaano ko lang kasi is yung kautusan na yan is from from Old Testament lang, wala sa New Testament. Oh, ngayon. Yan lang yung confirm ko. Okay, aga ba payag ha? Pag sinabi niya yung kautusan sa old na hindi binago sa inyo, patuloy 'yon. Huwag ka maniwala doon. Doon sa sinasabi nilang gano'n dahil yun ay Matigas din. dahil sa kung babasahin natin ang unang Korinto 10:25, sa lugar ng Korinto, sa lugar ng mga hintil, pinapakain sila ng kahit ano. Sabi kasi ganito, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Sa Bisaya niyan, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa merkado. Yung aming merkado, may bentang karning baboy yun, binibenta doon. Kaya, kakain ako, binibenta eh. Sabi naman nila, ay, hindi kumain ka na rin ng tuko, ng ipis, ng gagamba. Tanungin mo naman kagad, magkano ba kilo niyan sa merkado? Pag walang maibigay na presyo, wala, hindi ko kakain yan, wala sa merkado yan eh. Yun. Yung ano ba, yung verse ba na yung si San Pedro ba yun? San Juan na pinakain siya ng baboy at tapos hindi siya binawalan ni Jesus. Di ba meron yung gano'n? Sa ano yun bro? Sa The Voice Bible naman makikita yun bro. Yung sa Acts chapter 10 yan. Sa The Voice, wait lang nga ito. The Voice Bible. Ito sinasabi Yan. Just as these men were nearing Joppa about noon the next day, Peter went up on the flat rooftop of Simon the tanner's house. He planned to pray but he soon grew hungry. While his lunch was being prepared, Peter had a vision of his own. A vision that linked his present hunger with what was about to happen. A rift opened in the sky, and a wide container, something like a huge sheet suspended by its four corners, descended through the torn opening toward the ground. This container teemed with four-footed animals, creatures that crawl, and birds, pigs. May pigs dyan. Yan. Yung Biblia talaga, ating buksan yung Biblia. Eto. Ayan bro, may pigs talaga yan. May pangrebat na ako sa mga matitigas na ulo ng mga SDA. Yung palaging palagi nilang minamakmak yung Sabat Saturday, baboy, yung ganun. Yan yung yan lang bro. Wala na akong ibang tatalakayin pa. Okay. Siguro babalitaan na lang kita sa susunod na update nung ka-diskusyon ko na isang pastor. Pero kung gusto mo bro, i-send ko na lang i-send ko sa iyo yung number ng pastor na yon. Para ikaw wala akong kung meron siyang Facebook, bigay mo sa akin ng Facebook account niya at doon ko siya kontakin. Saan ako bro? Saan ba na?
Bigyan mo ako ng ano niya, ng pangalan niya sa Facebook para aking kontakin. At kaming dalawa ang magbanatan. Sige. Ano, i-message ko na lang sa sa dito na yung sa punto por punto fit and morals. Oh, sige, diyan mo na lang i-message Doon ko na lang at isi-send. ang pangalan niya sa Sige. sa Facebook. Isi-send ko. Okay, thank you, bro. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.